Pwede ka ba magsimula ng tables and chairs rental business sa halagang 10,000 pesos? 3 years ago, sinimulan ko rin tong negosyo na to. 50,000 lang yung budget ko noon tapos hindi ko pa nga naubos. Para sa akin, medyo malaking pera na kasi yun. Pero unti-unti, lumago naman yung negosyo, nabigyan kami ng sasakyan, nakapagdagdag kami na mas maraming gamit, unti-unti na rin lumalaki yung team namin ngayon. Sa loob ng 3 taon, libo-libong events na rin yung nagawa namin. Pero yun nga, pwede nga ba magsimula ng tables and chairs rental business kung 10,000 pesos lang yung puhunan? Sa ganyang halaga, pwede ka na makabili ng 20 chairs at 2 tables. Pwede mo na siyang iparenta. Pwede ka na gumawa ng Facebook page, mag-post sa iba't ibang groups at i-promote sa area mo. Tas ayun, meron ka ng tables and chairs rental business. At sa totoo lang, mas nire-recommend ko nga na kung gusto mo rin talagang simulan yung ganitong negosyo, simulan mo lang muna sa maliit na halaga. Yung perang hindi ka masyadong masistress kung sakaling mapunta man sa wala. Mas maganda yung ganito dahil matitest mo kung meron ba talagang demand sa area mo, kung kaya mo bang i-manage yung operations nang hindi ka masyadong napapagastos ng malaki. Isa pa, kapag ka maliit yung kapital mo, mas madali ka makakapag-adjust. Madali lang naman kasi magdagdag ng mga gamit kapag napatunayan mong kumikita talaga yung negosyo. At mas madali mag-back out kapag napatunayan mong wala talagang kita. Lahat yan, may experience mo o matututunan mo nang hindi ka masyado nag-iisip kung kailan mo ba mababawi yung puhunan mo. Napansin ko lang na medyo marami kasing naiengganyo ngayon na mag-start din ng tables and chairs rental business nila. Lalo na't medyo trending sa social media. Wala namang mali doon para sa taong gusto lang rin naman magkaroon ng extra income or magkaroon ng unang negosyo nila. Pero ito, hindi madali yung ganitong negosyo. Marami pa silang hindi nakikita na problema, stress at kung ano-anong klaseng pressure. Ibang usapan na rin kasi kapag nakatali ka na sa maraming bayarin. At medyo nakakabaliw lalo kapag sabay-sabay na yung responsibilidad, yung mga kailangan bayaran. Tapos sasabayan pa ng maraming unexpected na pangyayari sa ganitong industry. Gaya ng mga cancellation, scam, mga nawalang gamit, o talagang matumal lang yung negosyo. Ayun lang naman, para sa kahit anong negosyo naman to na gusto mong subukan. Mas magandang magsimula or mag-test lang muna gamit yung pera na kaya mong mawala para kung malaman mong hindi para sa'yo yung negosyo, at least meron ka pang natitira para subukan yung iba.